Sir Neb, sana po ay mabasa mo itong kwentong pinadala ko. Karanasan po ito ng kumpare ko, pero personal ko pong nasaksihan dahil inaanak ko yung nagkasakit. Nangyari po ito nitong 2023 lang. Tawagin mo na lang po akong Cards. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho bilang nurse sa Taguig. Pina-check up nila si Berry sa pedia. Chinek na rin yung dugo para malaman kung may dengue. Normal ang resulta ng inaanak ko. Ibig sabihin ay wala talagang sakit. Pero nagtataka daw itong kumpare kong si Elmer kung bakit 1 linggo nang pabalik-balik ang lagnat ni Berry. Kaya naman nagchat siya sa akin. May nagrekomenda pala sa kanyang manghihilot. May magaling daw na mantatawas sa lugar kung saan ako nakatira. Kilala ko daw ba si Manang Rosing? Nung sinabi kong oo at kapitbahay lang namin, ay doon na siya nagpasyang magpasama. Sa totoo lang Sir Neb, bilang nurse ay ayaw ko sanang ituloy niya yon, pero wala na akong nagawa. Eksakto naman na wala akong pasok, kaya sinamahan ko. Nung pagpunta namin sa bahay ni Aling Rosing, tinanong niya agad kami kung may dala na bang kandila. Wala pa kako, kaya pinabili kami. Mali yung nabiling kandila dahil payat at maliit, kaya kailangan naming bumili sa tindahan para palitan. Yung may esperma daw ang kailangan. Matabang puting kandila ang binigay sa amin. Habang papabalik kami, tinanong ko si Elmer kung bakit kandila ang binili samantalang mantatawas si Manang Rosing. Hindi niya rin daw alam kung bakit. Pagbalik namin sa bahay ni Aling Rosing ay nakahanda na yung platong may tubig. Inabot ni Elmer yung puting kandila. Pinaupo ni Aling Rosing si Berry malapit sa kanya. Sinindihan niya yung kandila gamit ang lighter sa katabing plato. Hinawakan niya yung kandila. Pagkatapos ay dinampi sa noo ni Berry ang kanang kamay. May binubulong siyang mga salita na hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon ay tinanggal niya yung pagkakadampi ng kamay kay Berry. Habang pinapatak yung kandila sa platong may tubig, Sir Neb, ay bumubulong-bulong siya. Unti-unting may nabubuong korte sa palanggana. Nung iangat ni Manang Rosing yung nabuong korte, sinabi niyang napaglaruan daw si Berry ng 2 batang babae. Mga multo daw, doon daw sa bakanting lote. Tangulang ang nasagot ni Elmer. Pagkatapos, nagpasalamat siya at nag-abot ng 100 piso kay Manang. Ang sabi ni Manang ay gagaling na daw si Berry at kung hindi ay ibalik raw sa kanya. Dadasalan niya raw mamayang gabi. Habang naglalakad kami pa uwi, kinwento sa akin ni Elmer na naniniwala raw siya doon sa sinabi ni Manang Rosing. Sabi ko, paano siyang maniniwala? Sa squatter sila nakatira at walang malapit na bakanting lote o madamong lugar kung saan sila nakatira. Doon niya sinabi sa akin na may pinuntahan daw silang parke noong araw bago magkalagnat si Berry. Bago raw sila umalis ay napansin niyang parang may kinakausap yung anak niya pero wala naman siyang nakita. Baka nagtampo daw yung 2 batang babae kasi umalis sila agad. Kinaumagahan, Sir Neb, naging epektibo yung dasal ni Manang Rosing. Wala nang lagnat si Berry. Hindi na rin bumalik yung lagnat sa mga sumunod na araw. Ako po si Luke, Sir Neb, at ito pong sulat ko ay personal kong karanasan noong 2017. Single dad po pala ako at nagtatrabaho bilang freelancer. Hindi po kami nagtagal ng asawa ko. Marami kaming mga bagay na hindi pinagkasunduan. Kaya naman naghiwalay na lang kami kesa mag-away araw-araw. Sa akin po naiwan yung anak naming si Nita na noon ay 3 years old pa lang. 1 buwan pa lang kaming magkahiwalay noon ng asawa ko. Wala na rin kasi ang nanay ko, kaya wala akong mabilinan para magbantay ng bata. Kaya naman sa mga panahong nagtatrabaho ako, ay ako na rin ang nagbabantay sa anak ko. Isang hapon, bigla na lang dinapuan ng matinding lagnat si Nita.
Hindi naman po ako nataranta, Sir Neb, dahil may sapat po akong ipon sa mga ganoong emergency. Pinunta ko si Nita sa pedya, tapos sa ospital. Pero hindi po nila matukoy kung anong problema sa bata. Kung bumalik daw ang lagnat ay painumin na lang daw muna ng gamot at obserbahan. Bagay na ginawa ko naman. Pero nakakatatlong araw na ay hindi pa rin po nawawala yung lagnat ni Nita. Kaya sinabi ko na doon sa nanay niya. Ang sabi ng nanay niya subukan ko daw ipatawas yung anak namin. Nagtalo na naman kami dahil doon. Kasi sinabi ko, saan ako makakakita ng magtatawas? Nasa city kami. Sa bandang huli ay nanay din po ni Nita ang nakahanap ng albularyo. Nung malaman ko ang lugar na tirahan ng albularyo, ay kinarga ko agad si Nita. Pagdating namin doon sa albularyo, ay sinabi agad ng matanda na may nakalimutan daw ako, kaya nagkalagnat ang anak ko. Pinapasok niya kami sa loob ng bahay. Pinahiga niya si Nita sa banig. Naglagay siya ng langis sa magkabilang kamay at pinahiran ang noo at braso ng anak ko. Pagkatapos noon ay nagsindi pa siya ng kandila. Sa nabuong korte, Sir Neb, sinabi ng albularyong may matandang babae raw na umaaligid sa anak ko. Habang pinapakita sa akin ng albularyo yung korte sa kandila, ay biglang nagsalita yung anak ko. Paulit-ulit niyang sinasabi ang WOWA. Nakatagalan ay na-realize kong lola pala. Kaya naman tinignan ko agad yung petsa sa cellphone ko. Napamura ako, Sir Neb. Death anniversary pala ng nanay ko nung araw na nagkalagnat si Nita. Panay ang pasasalamat ko doon sa albularyo. Pag uwi, nagsindi ako ng kandila. Panay ang hingi ko ng tawad sa nanay ko. Pasensya na kako at nakalimutan ko siya. Naging magulo lang kako ang isip ko dahil sa hiwalayan namin ng asawa ko. Pagkatapos ko umusal ng maikling panalangin, ay nilapitan ko si Nita. Kumakaway siya sa isang sulok ng bahay. Para bang nagpapaalam sa kung sino. Kinapa ko yung leeg ng anak ko. Himalang wala na yung lagnat niya. Hindi ko makalimutan yung pangyayaring yon, Sir Neb. Pero isa ang nasisiguro ko. Nagparamdam ang nanay ko. At kahit hindi ko man siya nakita, ay sigurado akong nagawa siyang makita ng anak ko. Billy na lang po ang itawag niyo sa akin, Sir Neb. Isa po akong construction worker at itong nakakatakot kong karanasan ay nangyari nang minsan akong kontratahin ng pinsan kong nagtatrabaho sa Amerika. Bahay bakasyunan sa bandang south ang pinapatapos sa amin. Hindi naman nagmamadali yung pinsan ko, kaya 3 lang na trabahante ang kinuha para tapusin yung bahay. Ako, si Teobaldo, pati na rin yung isa niyang kaibigan na si Cardo. Ang kinaganda sa trabahong yon para sa amin ay hindi namin kinailangang umuwi. Doon na lang daw kami magstay, sabi ng pinsan ko, para may tumao sa bahay. Para rin hindi daw manakawan ng mga materyales. Sa aming 3 nila Teobaldo at Cardo, ako ang madalas maagang gumising. Kaya ako rin ang namamalengke ng kakainin namin. Bago ako pumunta sa palengke, ay tumatambay muna ako sa likurang parte ng bahay para magsigarilyo. December nun, 2 buwan na rin naming tinatrabaho yung bahay ni pinsan. Katatapos ko lang maligo nang magpasya akong magpunta sa likurang bahagi ng bahay. Nagyoyosi ako, tapos tinignan ko yung oras sa cellphone. 6:00 na pero hindi pa sumisikat yung araw. Habang nakatanaw ako sa matataas na talahib, ay napansin kong may babaeng nakatayo. Nakapulang short at plain white t-shirt yung babae. Kumakaway sa direksyon ko yung babae. Tinuturo ang direksyon kung saan siya nakatayo. Noong una ay hindi ko pinapansin yung babae dahil baka hindi ako ang kinakawayan niya at baka mapahiya lang ako. Ilang segundo pa ang lumipas bago ko napagtanto ang mga bagay-bagay. Nauna, malayo ang agwat ng ibang bahay sa amin at bihira ang may mapadaang tao.
Ang ikalawa naman ay bakit may babaeng kumakaway sa akin sa gitna ng matataas na talahib. Ang ginawa ko, kinawayan ko na rin yung babae. Nagpatuloy naman ito sa pagkaway at pagturo sa tinatayuang parte ng talahiban. Habang kinakawayan namin ang isa't isa, ay lalo akong natakot nung maglakad papalapit sa akin yung babae. Palapit siya ng palapit. Pabilis din ng pabilis ang paglapit niya na parabang hindi lumalapat sa lupa ang kanyang mga paa. Nung nasa 5 hakbang na lang ang layo niya sa akin, ay doon ko malinaw na nakita yung itsura ng babae. Puno ng pasa yung mukha niya at putok yung labi niya, at hindi pala talaga kulay pula ang shorts niya. Punong-puno lang yun ng dugo. Bago pa siya makalapit sa akin, ay bigla nang nawala yung babae. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta o kung anong klaseng nilalang ba siya. Pero isa lang ang nasisiguro ko, Sir Neb. Hindi tao ang babaeng yon. Kung meron man siyang gustong iparating sa akin, ay pasensya na lang kasi ayaw kong makialam. Abel na lang po ang itawag nyo sa akin. Itong kwentong pinadala ko ay personal na karanasan ng pamilya namin. Ito rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit mas nagsusumikap ako sa buhay. Nangyari ito noong ako ay bata pa. Sa aming magkakapatid ay si Ate Nympha ang panganay. Masipag siyang ate, Sir Neb, at matalino. At higit sa lahat ay may kagandahang taglay. Maraming nanligaw noon kay ate, pero wala siyang sinasagot dahil mas priority niya ang pag-aaral. Ang madalas pa nga niyang sabihin noon, tsaka na siya magbo-boyfriend kapag nakatapos na kaming magkakapatid sa pag-aaral. Isang araw bigla na lang dinapuan si Ate Nympha ng sakit. Nilalagnat siya at nagtatae. Dinala siya sa ospital pero walang nangyari sa mga gamot na pinainom sa kanya. Ang laki ng binagsak ng katawan ni Ate Nympha. Payat na payat yung katawan. Kaya naman nagbaka sakali kami at nilapit siya sa albularyo. Sa namuong patak ng kandila, binigyan kami ng ideya ng albularyo kung sino ang salarin. Isa raw sa dating manliligaw ni ate. Ang sabi ng albularyo, pagagalingin daw niya ang Ate Nympha namin. Kaya naman nagtiwala kami. Pero lumala ng husto ang nararamdaman ni Ate Nympha. Para na siyang nakahigang bangkay sa kama. Tapos yung paghinga niya ay katunog na ng matandang malapit ng mamaalam. Sa ikalawang pagkakataon, dahil wala na kaming pera, ay kumonsulta kami sa ibang albularyo. Plato naman ang ginamit ng matanda. Pinausukan yung plato at itinapat sa apoy ng kandila. Ang sabi ng albularyo, Sir Neb, hindi ako ang unang humawak dito. Merong nauna at pinahihirapan lalo si Ining. Bukod sa merong kulam, ay meron pang dasal para lalong mahirapan. Makapangyarihan daw ang may hawak. Ang tanging magagawa lang daw ng albularyo ay alisin ang paghihirap ni ate at ibalik sa mga nagpahirap ang kulam at dasal. Nung sabihin yun ng albularyo, ay hindi na namin napigilan ang pag-iyak. Ngumangawa na si mama. Si papa naman ay gustong sugurin yung unang albularyong nilapitan namin. Pinigilan namin si papa. Dahil mawawalan na nga kami ng ate ay makukulong pa ang tatay namin kapag nagkataon. Pagkatapos ng pagkonsulta doon sa ikalawang albularyo, doon namin nalaman kung sino ang nagpahirap sa ate namin. May dalawa kasing mag-anak ang namatay sa lugar namin. Yung isa sa salarin ay manliligaw ni Ate Nympha. Nakamag-anak pala ng albularyong unang pinuntahan namin. Sa ngayon po, Sir Neb, ay patay na ang buong angkan noong lalaki. Pero sa kasamaang palad, ay wala na rin ang Ate Nympha ko. Masakit pa rin kapag naaalala ko. Pero gumagaan ang pakiramdam ko kapag iniisip kong napunta sa impyerno
yung mga kaluluwa ng pamilyang nagpahirap kay Ate Nimpa. Alam ko pong common at halos lahat na ay naranasan itong kwento ko. Pero sana ay mapansin nyo, Sir Neb. Ako nga pala si Yeye. Dati po akong pedicab driver. Sobrang hirap lang po ng buhay. Kaya wala akong matirhan nun, maliban doon sa pedicab ko. Alam nyo kung anong mahirap sa pagiging mahirap, maliban sa wala kang matirhan? Yung makakita ka ng mga bagay na nakakapangilabot. Ang saklap lang kasi wala kang matataguan. Naranasan ko na pong makakita ng multo, Sir Neb. Nangyari yon isang beses na nakagarahe na ako sa isang bakanting lote kung saan ako inabot ng gabi at antok. Hindi naman yon ang karaniwang pinupwestuhan ko. Kaya lang ay dahil na nga sa pagod ay doon na ako pumarada. Inalis ko lang yung sandalan ng pedicab para makatuwid ako ng higa. Nasa loob ng sidecar ang katawan ko at nakapatong naman sa manibela yung mga binti ko. Nagbalot lang ako ng kumot para hindi lamukin. Malalim na yung tulog ko nang makarinig ako ng tahulan ng mga aso. Hindi ko na lang sana papansinin. Kaso mga kalahating oras na yata ay wala pa rin silang katigil-tigil. Kaya sinilip ko na yung tinatahulan ng mga yon. May nakita akong isang lalaki at babae na parang nagtatalo sa di kalayuan. Malapit sila sa poste ng ilaw. Kaya nakikita ko na talagang nagduduruan sila at nagtutulakan. Ang pinagtataka ko lang ay wala akong naririnig na boses noong dalawa. Gusto ko nga sanang sawayin yung mga aso dahil baka ako dahil lang sa ingay nila kaya hindi ko marinig yung sigawan noong dalawa. Ang kaso ay napansin ko rin na parang habang tumatagal na nagtatalo yung dalawa ay lumalabo sila sa paningin ko. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko at tuluyan na nga akong lumabas sa pedicab. Yung mga aso, tinatahulan pa rin yung dalawa. Maya-maya ay may dumaan na van. Nung tamaan ng ilaw ng van yung dalawa, ay tuluyan silang naglaho. Nanlumo na talaga ako noon, Sir Neb. Yung mga aso tumahimik na rin sa wakas at nagsialisan. Tinignan ko uli yung parte kung saan ko nakita yung nagtatalo. Pero wala na talagang tao roon. Hindi naman pwede na imahinasyon ko lang lahat yon dahil tinahulan din naman ng mga aso yung dalawang nagtatalo. Nanlamig yung buong katawan ko at pakiramdam ko noong oras na yon ay nasa paligid lang yung mga multong nakita ko. Sumakay na uli ako sa pedicab at kahit na nanginginig yung mga tuhod ko ay pumadyak ako palayo. Nalaman ko noon na pwede pala talagang mapagkamalan na normal na tao ang mga multo dahil malinaw ang mga katawan nila at hindi kagaya sa mga pelikula na tagusan ang katawan at parang nananakot pa. Ang mga multo pala, ginagawa rin ang ginagawa ng mga buhay na tao. Rod ang pangalan ko. Matagal na po akong nakikinig sa channel nyo, Sir Neb. Kaya nag-decide ako na magpasa ng story para may ma-share din akong nakakatakot na karanasan. Bata pa lang ako, may third eye na ako. Ang nakakaalam lang nito ay ilang malapit kong kaibigan at mga magulang ko. Kalaunan ay nasanay na rin ako na may ganitong klase ng abilidad. Umabot sa punto na hindi na ako natatakot sa mga nakikita ko. At nagagawa kong hindi na sila pansinin. Sanayan lang kumbaga. Noong 2014, natanggap akong staff sa isang kumpanya sa Makati. Bale dahil kilala ng nanay ko yung may-ari, doon na ako nakituloy sa kanila para makalibre raw ng bayad sa tutuluyang boarding house. Mga ilang buwan ko doon sa bahay, napansin ko itong isang batang babae na laging tumatambay doon sa harap ng bahay na tinutuluyan ko. Sa tansya ko ay 7 years old siya
puti yung damit niya. Unang kita ko pa lang sa kanya, Sir Neb, alam ko na multo siya. Sa mga tulad naming may third eye, talagang nararamdaman namin kung multo ba yung nakikita namin o hindi. Ilang buwan ko rin siyang pinagmasdan kapag umuwi ako o umaalis sa bahay. Hanggang umabot sa puntong na-curious ako kung bakit lagi siyang nandoon sa harap ng bahay. Nilapitan ko siya tapos kinausap. Ito po ang kwento niya, Sir Neb. Angela raw ang kanyang pangalan. Hindi na niya matandaan ang edad niya at kung ano ba ang apelyido niya. Basta ang alam niya lang daw ay hinihintay niya yung kanyang mama at papa na dating nakatira doon sa bahay na tinutuluyan ko. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung ano ba ang nangyari doon sa dating nakatira sa bahay. Nalaman ko na namatayan sila ng anak na babae. After mailibing nung anak nila, ay lumipat na rin sila ng bahay para siguro makalimot. Nakakalungkot lang, Sir Neb, na hanggang ngayon ay naroon pa rin yung kaluluwa ni Angela, naghihintay sa mga magulang. Sumunod na araw, nilapitan ko si Angela. Sinabi ko sa kanya na pwede na siyang tumawid sa kabilang buhay dahil hindi na babalik yung mga magulang niya. Iba na yung mga taong nakatira sa bahay. Umiyak siya pagkatapos kong sabihin yon. Tapos niyakap niya ako. Nagpasalamat siya at sinabing dahil sa akin ay sasama na raw siya sa liwanag na noon pa siya tinatawag. Pinanood ko siyang lumutang sa ere paitaas sa langit hanggang sa naglaho na siya na parang usok. Naiyak din ako nung araw na yon, Sir Neb. Bago ako umuwi sa bahay ay nagdasal muna ako doon sa chapel. Taimtim kong pinagdasal ang kaluluwa ni Angela.